sinabing pangangalakal ng basura, ang unang pumapasok sa ating isipan, bundok ng basura na punong-puno ng mga lumang bote at lumang lata. Pero alam niyo ba mga kapuso, sa ibang bansa, medyo sosyal yung kanilang basurahan. Ang makakalakal mo dito, damit, sapatos, gamit sa bahay, pati mga designer bags. Alamin ang diskarte ng mga wais na dumpster divers sa aking ulat. Ang lamig, grabe nanginginig ako. Jump in na tayo. Alas 11 na ng gabi pero abala pa rin ang Pilipinang si Aiza sa Florida, USA. Ganitong oras daw kasi siya madalas mag-dive sa dagat ng basura. Ang laki ng basurahan nila dito. Si Aiza ay isang dumpster diver o yung mga kumukuha ng mga itinatapong bagay sa basurahan sa ibang bansa. Nagsimula siya sa gawaing ito nito lamang Enero. Oh my God! Sabi ko sa inyo, jackpot! Oh, ito yung nakita ko kanina. Oh, ang daming orange. Sinira nila ang mga karne. Presko pa, oh. Karamihan ng mga napupulot ni Aiza, prutas at iba pang pagkain. Galing daw ito sa groceries sa kanilang lugar. Garlic. Wow. Dumpster diving ang tawag sa pangunguha ng mga mapakikinabangan pang mga gamit na itinatapon sa basurahan. Sa ilang lugar sa Amerika gaya ng Florida, legal ang dumpster diving. Oh my God! Look at this. Isang box ng ginger ale. Sa grocery store po, katulad ng mga gulay, tsaka mga karni, ang gulay po, matagal po ang expiration ng gulay, mga fresh pa naka-sealed. Minsan, tinatapon lang nila kahit walang problema. This is the food that I took home. I'm gonna keep some of this. Iniiwasan lang po namin yung hindi kami mahuli para hindi po nila ilak yung basurahan. Natutuhan ito ni Aiza matapos niyang mapanood ang videos ng ilang dumpster divers sa United States. Sabi ko, oh, that's unbelievable. Pero nung ako na po mismo sa sarili ko ang nagpunta sa basurahan, talagang totoo naman pala talaga na mayroon kang mapupulot na mga ganyang bagay sa basurahan. Mag-dumpster diving kami. Wala na? First day ng aming pagda-dumpster, na-hook agad ako. Ay, oh, Christmas light ni. Guys, yung ating nakuhang basura na Christmas light. Ayan, oh, ang ganda ng ilaw kasi LED. Hindi lang daw pagkain ang nakukuha ni Aiza dahil minsan para siyang nakajackpot sa basura nang makapulot ng mga alahas. Tansya niya, aabot sa $1,200 o mahigit 50,000 pesos ang halaga ng kanyang mga nakuha. Look at that. Brand new earrings. They are still in the box. Some are 18 karat, some are 14 karat, and the others are sterling silver. Kinikip ko po katulad ng mga damit at pinapadala ko po dyan sa Pilipinas. Naggagandahang bags naman ang dumpster haul ng 30 anyos na si Peng, isang OFW sa Japan. Maganda din to ba yun? Maaga pa lang, makikita na si Peng sa mga tambak ng basurang ito. Maganda Beshi. Oh, gaganda oh. Mula sa shoulder bags at backpack, add to cart na agad sa bike ni Peng ang mga nakukuha niya. Ang mga napupulot ni Peng agad niyang nililinisan at nilalabhan. At kapag malinis na ang mga ito, pwedeng-pwede na raw ipang OOTD. Ayan, maa-amaze ka po. Oh. Uy! Ang ganda! O, pamain na yan! Pamain na! Imain niya na mga model. Imain ko na! Ayan o, mga model. Yung pang OOTD. Oo, ang ganda! Ayan o, ayan po. May mga hapon po talaga na nilalapag lang po nila yung mga ayaw na nilang gamit. Tapos, may nakasulat po na karatula na, go, pwede mo nang kunin. Maituturing na pre-loved o mga nagamit ng bags at iba pang gamit ang nakukuha niya sa Japan. Hiwalay ang tapunan ng household garbage sa mga bagay tulad nito na maaari pang gamitin. Nakakagulat na, oh, napulot ko yan, ang dami. Hindi ko naman po kasi kinakahiya eh. Kasi, ang mahalaga po dito, hindi ninakaw. Wala akong nilabag na batas. 10 taon na sa Japan si Peng at nakapangasawa na ng Hapon.
Barista talaga si Peng doon, pero dahil sa lockdown sa Tokyo, pahinga raw muna siya sa trabaho. Kaya mas naging aktibo siya sa pagiging dumpster diver doon. Katunayan, ang asawa pa nga raw niyang nagbigay sa kanya ng ideya na pumulot sa basura. Nobyembre nung nakaraang taon, sinimulan ni Peng ang maging dumpster diver sa Japan. At talaga nga namang swertihan dahil minsan may rice cooker, mangkok, at sapatos pang nakuha si Peng. So anong ginagawa mo doon sa mga nakukuha mo? Iniipon ko po tapos ipapadala ko na sa Pilipinas. Anong gagawin nila sa Pilipinas? Yung ibang pang personal, Oo. yung iba po pamimigay na sa ibang kamag-anak ng isang butang doon. Oo. Tapos, yung iba po, yung sa sobra, pambenta. Para may pang-araw-araw lang silang income. Nitong nakaraang buwan, naisipan ni Peng na pasukin ng live online selling ng kanyang mga napupulot na bags. Okay, plus shipping fee tayo dito yung 450 plus shipping fee. Ngayon, naka-range na ako ng 7 to 10,000. Ito lang po yung month dahil pasasalamat ko din po yan sa mga subscribers ko na bumili sa akin. Ayan, may pambayad na kami ng ilaw. Pero ang pinakamamahaling gamit na napulot ni Peng, isang bag na nagkakahalaga ng 10,000 pesos. Magkano mo nabenta yon? Yung nabenta ko sa bag na ala Michael Kors, 2,000. Ah, talaga? Wow! Opo. Alam naman daw ng kanyang mga customer na galing sa dumpster o tambakan ang mga bag ni Peng. Ang daming natutuwa, lalo na po yung mga madam, pamilya ko, sobrang appreciated nila yung, huy, talaga nagagawa sila mga madam. 7 taon nang naninirahan sa Amerika si Aiza kasama ang kanyang asawa na isang Amerikano. Retired salesman ang kanyang asawa at wala raw itong problema kung nagda-dumpster dive siya. Okay lang po sa mister ko. Minsan nga po pag nakakakuha ako ng marami tapos dinonate ko, sabi niya, bakit dinonate mo lahat? Bakit hindi ka nagtira para sa atin? Limbangan lang naman niya ang pagiging dumpster diver at hindi niya ito ikinahihiya. Katunayan, dahil sa kanyang pagiging dumpster diver, nakakatipid daw sila. Malaking bagay raw ito ngayong may pandemya dahil nabawasan ang kanyang oras sa trabaho bilang waitress. Dati yung expenses namin halos every week nag-grocery ako, minsan $200, $300 every week. So kung itutotal ko yan in a month, mga more than 1,000 yung aming na nagagastos. Okay. Ngayon, hindi na po ako gumagastos ng 1,000. Kung mag-grocery man ako, yung mga basic na lang na hindi ko nakukuha sa basuran, siguro mga $200 a month. Pero hindi araw-araw Pasko dahil sina Aiza minsan nang naabutan ng empleyado ng grocery habang naghahakot ng basura. Muntik pa nga raw tumawag ng pulis. Yung mga pulis, hindi naman po kami huhuliin para ikulong. I-check lang po kami kung ano yung ginagawa namin doon sa store na yun. Minimake sure na hindi namin binibreak in yung groceryhan para manguha ng pagkain. Dito sa Caloocan City naman nakatira ang pamilya ni Peng. Ang kanyang ina ang nakatoka sa pagbebenta ng mga nakukuha nilang gamit sa basura. Malaking tulong, malaking bagay. Pinakamataas ko na, 1,000. Hindi naman daw ikinahihiya ng pamilya ang ginagawa ni Peng. Proud pa nga sila sa kanilang panganay dahil sa sipag at tiyaga nito sa Japan, nakapagpundar na siya ng bahay at ng bigasan. Kasi pangarap po ng anak ko ito eh. Magkaroon ng sariling bahay. Lagi lang daw pinaaalalahanan si Peng na mag-iingat sa kanyang ginagawa. Mag-ingat ka, magmasya, magwantes. Wala naman daw dapat alalahanin ng kanyang pamilya dahil sinisiguro niyang wala siyang nilalabag na batas sa Japan kapag namumulot siya sa mga basurahan. As long as na wala ka namang ginagawang masama. Hindi mo ikakapahamak. Ayun lang po, hindi ko po talaga gagawin yung mga bawal dito. Takot ako, masisira pangalan ko, wag na po. Nakasanayan na sa mga kanluraning bansa at ilang bansa sa Asia ang pagtapon ng mga pagkain at lumang damit. Kahit pa ang ilan sa mga ito'y maaari pang mapakinabangan. Ito ay dahil may protocol ang economic sector at protocol ang gobyerno na hindi na pwedeng ibenta or ulitin ang pagkain or hindi na pwedeng ibenta ang mga pagkain gamit na may defects. Ito ay parte ng pag-evolve ng lipunan nila habang mas marami silang options, mas maraming pagpapalit ng mga bagong pagkain, pagpapalit ng mga products.
Kaya nga nagsulputan na rin ang mga surplus shop dito sa Pilipinas na pawang mga second-hand items mula sa Japan ang ibinibenta. Nakagawian na rin daw kasi nating mga Pilipino na maging matipid at huwag mag-aksaya ng gamit. Ito ay practice, ito ay attitude, ito ay strategiya, ito ay pag-respond ng isang tao sa mga nakikita nila or mga pangyayaring nasa harapan nila. Kung pwede pang magamit, gamitin pa as much as we can, right? Look at that! Sa akin, it's a blessing na nakakakuha ako ng ganong klaseng pagkain na malaking perang savings ko dahil doon. So hanggang kailan mo to gagawin, Peng? Hanggat meron po, at po'y kakaya, wala namang masama. Ang karanasang ito ni Aiza at Peng nagbibigay sa atin ng aral na maging mapagbigay lalo pat kung may sobrang biyayang natatanggap sa buhay. Dahil basura na para sa ilan, biyaya pa para sa iba. Ako po si Cara David, kasama sa Iisang Brigada.